sulahan ng privacy. Okay. Diba? Kapag lahat naman tayo, gusto natin ng privacy, sino bang hindi? Tama. Diba? Gusto ko lahat may privacy ako. Gusto ko, ganito. Ayoko lang yung parang, okay lang sa akin yung vlog nyo, okay lang sa akin yung video nyo, pero, yun naman pala eh. So, gusto mo ng privacy? Di ba? Wala ka na. Sa Manalastas, gusto mo ng privacy. Anong nangyari? May privacy ka pa? Wala na. Sira na pangalan mo. Bakit? Karay-karay ni Daisy, karay-karay ni Brother Jose. Nasaan yung privacy? Ano yung privacy hinahanap mo? Gusto mo ng privacy, kaya ka umalis. Nagkaroon ka ng privacy? Nagkaroon ng privacy? Hindi ka nagkaroon ng privacy. Lalong nagkawendang-wendang ang buhay mo. Ayan, may ground shoutout sa magandang araw sa ating lahat. At sa ating video na to ay topic po natin itong si Brother Jose na talagang hindi ko maintindihan kung anong utak meron to, no? Salungat siya sa katotohanan. At dito ay winakwak ni Brother Jose, muling winakwak ang batang kargador, winakwak sa mga wakwak. Pinuntahan at in-interview ni Brother Jose itong batang kargador na si Dave ay sa pulsamula sa mga hindi nakakakilala. Ito po si Brother Jose sa pulmula ay 2021 pa ay kilala ko na. Yan, mawalang galang. Ito po ay, sino ba si Brother Jose? Sa mga taga-Kalingap, hindi naman lahat ng viewers ng Kalingap ay kilala kung sino si Brother Jose. Yan, no? At ito ay talagang sa nilaki-laki ng bunganga ay siya niliit-liit ng utak. Siya ay lagi nakasalungat sa katotohanan. Guys, pakiclick muna ng thumbs-up at in-interview si batang kargador, si Dave. Pinuntahan, in-interview, winakwak niya sa mga wakwak na ng wakwak kay Dave. Tuloy. Magandang araw sa ating lahat mga kabihira, sa lahat po na nagmamahal kay Lord Deville, kay Dave. Nandito po tayo ngayon. Lord Deville. Yan. Magandang araw daw. Play stop tayo guys. Nasa ganun ay hindi iwas tayo makapiright sa audio. Hindi ka pa nasiyahan talaga. Bukod sa yung kare-kare sa topic mo, hindi ka pa nasiyahan talaga. Pinuntahan mo pa. So, yung pagpunta mo dyan, ano yan? Inisponsoran ka ba? Sa pamasahe? Ng mga wakwak na sponsor? Ilang taon na ito kare-kare mo o itatapik mo pagkakakitaan mo si Dave? 10 taon? 10 taon din. Sige, pagkakitaan din natin to si Brother Jose. Sayang din, guys. Kung maka 5,000 views tayo, pera din po yun, may pera din. Basta sa katotohanan lang tayo, ha? Tuloy. Meron po tayong special interview kay Dave. Heart to heart po tayo mga kabihira. Special interview. Ano po ito kasi requested po ito ng mga mga viewers po natin. Requested daw ng mga viewers. Sinong viewers? Sino may sabi? Sinong viewers nag-request niyan? O talagang gusto mo lang na ma-interview, baka nga sakali magbabiral sa'yo at dito sinasabi mo, may mga viewers ka na nanonood sa'yo at gusto ay malaman ng katotohanan. Ano katotohanan yun? Sa pulmula, hindi pa pumuputok ang issue kay Dave. Isang araw pa lang. Nanghusga ka na. Nagpost ka na, hinusgahan mo na agad-agad na hindi mo alam ang buong katotohanan. Sino ba naman talaga ang maniniwala? Sa binitawang salita na gusto niya ay kalayaan, kaya gusto niya umalis. Dahil di umano, ay ganito, ganyan, ganon. Agad mo pinaniwalaan na hindi mo muna pinakinggan kung ano yung side nila. Tatay Tekram, agad kang naniwala sa bata, pero nabuko ka na, nasuko ka na, hindi ka na makalabas yan sa katangahan mo, nanindigan ka na talagang panig ka sa mali. Kasi wala na binabas ka na, nire-reactionan ka na ng mga reaktor. So, hindi ka na makalusot. Sabi mo, no, nag-vlog ka na after 1 week, 2 weeks, sabi mo, i-analyze nga, ganito, baka ikaw ay nagkamali sa sinabi mo. Pero nanindigan ka sa mali. Kung ano yung inilabas sa salita ni Dave, pinaniniwalaan mo na agad-agad. Ngayon, nakatikim ka ng pera mula sa mga wakwak na mga ninong ni Dave. Nakatikim ka na ng pera, kaya nanindigan ka na ipaglaban ang mali. Ipaglaban ang baluktot. Ito. And also ng mga supporters ni Dave. Bilisan kaya po tayo dito ngayon mga kabihira. So, huwag na po natin patagalin. Nakamayan ko na si Dave. Welcome sa ating channel na Brother Jose. Nagkakausap na po kami ni Kuya Dave kahapon pa. So, Kinamayan, nagkakausap daw kahapon pa. Kasi pinuntahan mo dyan. Pinadala ka ng pera ng sponsor. So, naninindigan ka na talaga kasi nagkakapera ka. marami kami napagpentuhan. Pero gusto po namin i-share sa inyo yung aming heart to heart talk. Ito po, impromptu po ito, mga kapambira. Impromptu po ito, wala po itong script. Wala po akong kung di ko nababasahin sa mga Kaya nga mali-mali na nga kasi hindi mo pinag-iisipan lahat ng mga tanungan mo. No? May mga bukal lang na bibig. sa kanya. Kung ano lang po yung mga gusto kong itanong, na nasa isip ko, yung parang kwentuhan lang po ang mangyari dito. Hindi ko siya tawag doon. Kinakabahan ako kay Kuya Dave. Si Kuya Dave po is nakilala ko siya ngayon lang talaga personally. Yes!
Hindi mo siya kilala. Nakilala mo lang na pumutok yung balita. Wala kang alam eh. Pagkaputok ng balita, agad-agad sinabayan mo ng post. At di umano ay kung ikaw ang lalagay sa katayuan ng magulang, kung ikaw ang maging magulang ni Dave, ay masakit para sa iyo, ganito, ganyan, ganito. No, hindi mo naman talaga kilala. Pinasok mo lang yan for content dahil gagabang ka talaga ng merong mako-content. No, dahil ikaw charity works, ang iyong target content at mukbang, ngak, nguya ng nguya, ha? Yan ang ginagawa mo, no? Ikaw ay nasa Kalingap pa. No, ikaw ay nasa bahay ni Kalingap Rab. Kaya ka nga napaalis sa Kalingap dahil sa pinakialaman mo ang bisita ni Kuya Bal sa Lighthouse, ano? Kasagsagan nandun sila Chorba, pinakialaman mo para sa kaalaman ng lahat. Kasagsagan na birthday ni Kuya Bal, si Brother Jose po ay pamangkin ni Ate Edna sa mga hindi nakakakilala. Si Brother Jose, nung nandun sa bahay ni Kalingap Rab nung araw, 2021 yon, birthday ni Kuya Bal, November, may bisita si Kuya Bal nasa Lighthouse. Pinakialaman niya. Bakit daw tinatanggap ni Kuya Bal yung mga bisita? Ito sila Commander Chorba. At sino ka? Akala mo kung sino? Nangingialam sa bisita ng powder na Kalingap. Nandun naka-live sa bahay ni Kalingap Rab. Nguya ng nguya, kain ng kain. Ayan ang dahilan kung bakit siya napaalis sa Kalingap. Dahil sa pangingialam niya sa bisita ni Kuya Bal noong birthday. Kaya po yan, di na reaction na yan. Marami nagaling sa kanya kasi nangingialam siya. Binabastos niya. No birthday ni Kuya Bal yun. May bisita doon, naghihiwa ng mga karne. Binastos niya. Di ba? Kahapon, simula lang kahapon. Kahapon lang kilala. Hindi mo pala kilala. Wait lang ha. May ads. Hindi mo pala kilala. Simula lang kahapon, nakilala mo, hindi mo pala kilala, pero wagas kang magtanggol. Dahil hindi mo naman alam kung ano katotohanan, tanggol ka kitangkol, hindi mo pala kilala. Yes, nakilala ko siya. Ngayon lang talaga personally. Kahapon, simula lang kahapon. Hindi mo pala kilala. Ngayon lang, kahapon, ha? Ilang days na to? Ayan, 6 days ago. Hindi mo pala lubos na kilala yung bata, pero paniwala ka. Sa mga kwento, wala ka palang alam. Hindi mo kilala. Ngayon lang, kahapon lang. Pero kung ipagtanggol mo, akala mong ikaw lahat ang may alam. Mas may alam ka sa taong nagpalaki at nag-aruga. Sa taong kumapkop, hindi mo pala kilala. Pero bakit kung makipaglaban ka, akala mo na doon talaga sa puntong katotohanan, ay wala naman. Hindi mo pala kilala, itanga ka eh. Hindi mo pala kilala. Ay ano yung pinaglalaban mo? Ngayon ka pa lang. 6 days ago. So ngayon pa lang ito, 6 days ago pa lang, noon pa lang nila kilala. Pero yung mga nakarang araw, ilang araw na, ilang buwan na, 2 buwan, walang tigil-tigil sa kakabati ko sa Tatay Tekram, ay wala ka palang alam, hindi mo pala kilala yung batang kargador na yan. Ngayon, paniwala ka, hindi mo pala kilala. Bumasi ka lang sa nakikita mo. Bumasi ka lang sa pinahayag mo. Opinion mo, yun ang opinion mo. Opinion baluktot, ha? So, nakita ko si Dave ay isang mabuting bata at strong ang kanyang personality. Nakita daw niya si Dave, isang mabuting bata at strong ang kanyang personality. Hindi mo nga kilala, nakita mo nakita mo lang. So, mabuting bata at strong ang kanyang personality, di ba? Hindi mo nga kilala. So, nakita mo lang personal. So, doon nakita mo. Mabuting bata, agad-agad. Noon mo lang nakita, agad-agad, mabuting bata. Masasabi mong mabuting bata kung yan nakasama mo sa isang tahanan, sa isang bubong. Agad kang naniwala, nakita mo mabuting bata, paano mo nasabi? Hindi mo nga nakasama sa pamamahay. Ngayon mo nga lang nakita. Nasaan dyan? Yung sinasabi mong mabuting bata, ay kita mo kung magsalita. Hindi nga marunong tumanaw. Lumingon sa pinanggalingan. Paano mo nasabi na mabuting bata? Nasaksihan mo ba sa kulmula ang bawat kilos at pananalita? May masabi. Plastic ka, magpakatotoo ka. Sabihin mo, kung yan ay mabuting bata, sabihin mo kung nakasama mo. Na kahit isang gabi, isang araw, ay ngayon lang kayo nagkita, sabihin mo mabuting bata. Strong ang personality. Mabait na bata. Aron. And huwag na natin patagalin. Mabuting bata, strong ang personality, mabait na bata. Wait. So, nakita ko si Dave ay isang mabuting bata at strong ang kanyang personality. Mabait na bata. Ambot sa imo. Nakita mo lang. Pero mabuting bata, mabait na bata. Ngayon mo lang nakita. Pero agad, mabuting bata, mabait na bata, paano mo nasabi? Hindi mo pa nga nakapili, nakasama sa isang maghapon o sa isang hapag kainan. Agad ay mabuting bata, mabait na bata. Ikaw tanga ka eh. May masabi ka, pagka magsasalita ka ng ganyan, patunayan mo muna
Bakit mo nasabing mabait at mabuti? Ha? Taglay ba ang kabaitan at kabutihan? Kung yan ay mabuti, dapat marunong lumingon sa pinanggalingan. Marunong kumilala sa mga tumulong sa kanya, sa lumingap sa kanya. Bakit nga? Ha? Tuloy niyang itinakwil. Yung tao na nakadiscover sa kanya, tumulong sa kanya, na iniihahon siya doon sa pagiging kargador. Ha? Bakit? Ano natulak sa isip niya? Baka nga yung mga sinamahan niya ngayon, na mga nagwakwak ngayon, darating ang panahon. Bustahan tayo. Ha? Iiwan din niya yan. Tuloy. And huwag na po natin patagalin. Kamustahan lang po tayo muna mga kapamilya dito. Bilisan mo. So, well, as of now, kamusta ka ngayon? So, thank you kuya. So, gusto lang po batiin sa inyo ng umaga po sa buhay ng bawat isa. Happy Sunday po pala sa inyo lahat. So, yun. Gusto lang po yung tanong kay BJ na kamusta ako. Siyempre, wala ko na sa business niya. Gusto lang daw niya sagutin yung tanong ni BJ, ni Brother Jose. Kung kumusta na siya, ano kumusta ka na nga ba? Masaya ka ngayon. Kasi po, dahil nandito ako ngayon, like, kasama ko si BJ. Kumbaga, sabi ko nga po sa vlog. Masaya po ako ngayon dahil nandito ako ngayon. Kasama ko si Kuya BJ. Inang days na, parang magkapatid. Okay. Ay, magkuya. Ano pa rin yung bonding namin. Kumbaga, hindi na mawala po dun yung mga kulitan, diba? Ang tanong, kumusta ka na? So, sabi mo, masaya ka ngayon. Tuloy. Talaga may kulitan tayo. Pero, ano pa rin yung limitation natin? Pero kung tatanungin niya po ako ngayon is yung kung ano pinaramdaman ko is masaya po ako. Masaya ka. Ano yung mga sinasabi mo? Na pinipilit mo ipakita sa harap ng camera sa mga tao na okay ka. Dahil kapag pinakita mo na nasasaktan ka, talo ka. Ngayon, masaya ka. Ibang klase ka rin. Nasa kabila na lahat ng mga issue na anumang mga pinabato sa'yo, masaya ka pa rin. Manhid ka ba? Tanong ko lang. So, in overall, from 1 to 10, ang masaya ka talaga sa ako. 11 po. 11. Sa 1 to 10, 11, nakasiyahan niya. Sa kabila na lahat, na meron taong naghihinagpis sa sasaktan. Yung tao lumingap sa'yo, nag-aalala noon. Sa kabila na lahat ng iyan, matapos kang tulungan, hindi mo alam na pamahal sa iyo yung manalastas family. Sa kabila ng lahat ng iyan, wala kang iniisip na anumang mga isipin. Basta masaya ka. Sa rate na 1 to 10, 11. Ibang klase ka din. Yun ang masasabi ko sa iyo. Ibang klase ka. Dahil sa kabila na lahat, na mayroong mga intriga, mga issue, masaya ka pa rin talaga lang. Totoo? Grabe, 11. So, lagpas na po sa 1 to 10 yung kanyang race, mga kapamilya. Huwag tayo plastic, sabihin natin kung ano yung nararamdaman. No? Kasi, hindi tayo manhid. Kung normal ka, makakaramdam ka ng stress. Magpapakatotoo tayo, ha? Itutuloy-tuloy natin ito, guys. Kasi, simula tayo, hindi na, kung hanggat kailan nagtatapos si Brother Jose, tuloy-tuloy tayo. Namimihasa eh. Yun talaga yung natin gustong itanong sa kanya. Kamusta siya? Kasi maraming nang babas. Yan ang itanong mo, marami. Sa kabila na lahat, marami na babas. Ano? Hindi pagsisihan ni Kuya Dave yung kanyang piniling desisyon. Sana hindi siya nagkamali. And nakita ko naman po na yung kanyang desisyon po is hindi po siya, walang regrets. No regrets, di ba Kuya Dave? So, yun po mga kapambihira. And then, ito, seryoso tanong to mga kapambihira. Mga kabunganga, wag mong kapambihira. Dapat inano mo sa ano mo, ang laki bunganga mo, dapat mga kabunganga, yan. Shout out sa mga kabunganga. Mga kabunganga, hindi ka pambihira. Shout out sa mga kabunganga, pakiclick po ng thumbs up mga kabunganga. Ano po? Tuloy. Pwede. Medyo direct to the point na tayo, wala nang paligoy-ligoy pa. Bilisan Hindi mo. naman kita binigyan, di ba, ng mga tanong na ito, pag lalo mong sagutin, hindi, wala pong ganun mga kapambihira kasi busy po kami. Busy? Paklong, hindi raw niya binigyan ng mga tanong na ganito sasagutin mo. So, walang scripted. So hindi scripted. Utot mo. Bago kayo nagsalang ng camera, siyempre nag-usap-usap muna kayo. At sino ba naman tanga, ha? Sino tanga? Kahit nga si Raulo tanungin mo sa nagawang pagkakamali, kung siya may nagkasala, ididepensa yung sarili. Ano bang ina-expect ng tao na sasabihin ni Brad dito ni Dave? Ano ina-expect ng tao? Puro papuri? Sa Manalasta? Siyempre, hindi. Puro papuri sa kanya. Ano, bilisan mo? Nagkakakwentuhan po kami na found out ko na talagang si Dave is parang natural na ordinaryong kabataan. Hindi siya. So, ibig sabihin, based dyan sa nakita mo sa aurahan, parang ordinaryong kabataan. Ordinaryong tao lang naman yan.
Anong ina-expect mo ba? Nakagaya siya nila Diyos, ni Bimbi, na anak ni Chris Aquino? Anong ina-expect mo ba? Kay Dave? Anong parang ordinaryong kabataan? Bakit? Ano ba? Ano ba ang dapat expect mo dyan? Kagaya ng mga anak ni Chris Aquino? Pabihira ka, kabunganga, o tuloy. Hindi, wala pong ganun mga kapambira kasi busy po kami. Oh. Nagkakakwentuhan po kami na found out ko na talaga si Dave is parang natural na ordinaryong kabataan. Hindi siya kakaiba sa mga ordinaryong kabataan. Ano ba ina-expect mo? Kagaya siya ng mga anak ni Chris Aquino, pabihira ka. Kagaya siya ng mga anak ni Sharon Cuneta, mga VIP ang datingan. So, wala siya pinagkaiba sa mga ordinaryong tao. Ay, ano nga ba? Ano nga ba ang ina-expect mo dyan? Mga VIP para saan? Mga ganon? Pambihira ka. Ano kulaga mo na ba, brother Jose? Oh. Hindi po siya kakaiba. Natural na kabataan. Ay, siyempre. Anong hindi kakaiba? Ako natawa ako. Nakakatawa naman to. Ano? So, hindi raw kakaibang, hindi pang karaniwang tao. Parang ganon, hindi siya kagaya ng mga anak nila Chris Aquino na may mga bodyguard, may mga yaya. Ay, pambihira kang ulaga. Utak, ayusin mo, brother Jose, ang mga mo, sinasabi mo, nakakatawa. Natatawa na lang ako, ano bang ina-expect mo na anong meron, anong datingan ni Dave, mga pang VIP, mga ano ba? Ano ba, ang inaano mo? Hindi, kagaya din siya ng ordinaryong tao, kasi dati before, kargador. Ano ba, yun ba? Ano ba ang inaano mo? Before, kargador, pero ngayon wala pa yung nagkaiba para mga ordinaryong tao, yun ba yun? Or ano ba, ano pa ang iniisip mo? Kagaya ba siya ang ina-expect mo ay mga kagaya ng mga anak ni Chris Aquino? Walang, hindi, common na kabataan na merong kulitan, mas ano siya jolly po. Bakit? Meron ba tao na hindi makulit? Na hindi normal ang aurahan ng anyuan? Ay, ano ba tanga mo? Ang tanga mong magsalita, Hindi, common na kabataan na merong kulitan, mas ano siya jolly po siya, na-found out ko jolly siya, nagulat nga ako sa attitude niya na, ganun pala siya, masaya pala siyang kasama. Nasyak ka? Nasyak ka? Ha? Pabihira. Nag-expect ka pa? Nag-expect ka pa talaga? Kasi dalawa lang yun eh. Ang ina-expect niya, tingin niya ay parang mga anak ni Chris Aquino or ang ina-expect niya, isang batang kargador. Na hanggang sa ngayon ay mukhang kargador. Yun bang ina-expect mo? Ha? Palabiro po mga kapambira. So ngayon, batang mabait. Ngayon, parang cool siyang kajaming, kausap. So palabiro, makulit. Yan. Ay, nako, ano wala na ba ibang mga tanungan niya? Mga kaalagaan mo, ha? And then, common sa isang teenager na katulad po niya na nasagot. Alam mo, parang sinasabi mo, parang kulang na lang sabihin mong si Dave ay hindi abnormal. Normal siya. Parang ganun eh. Kulang na lang sabihin mo na si Dave ay hindi abnormal. Na na siya ay ang galawan niya ay normal. Ganito, ganon, maayos. Yun na eh. Ang dami mo pang ligoy-ligoy eh. Dapat inumbok mo na. Dapat sinabi mo na si Dave ay hindi abnormal ang galawan. Normal po ang galaw. Ano tanong nito? Kanyang edad. So, ito yung tanong ko, Dave. Malalim itong tanong ko to, ha? At sana maging ano rin yung sagot mo dito. Bilisan mo. Alam ko naman na yung sinasagot mo is totoo, nagagaling sa puso mo. Nagwa-wonder lang ako, Dave, kasi... Nagwa-wonder. Alam nyo dito sa salita ito, nagwa-wonder ako, nagwa-wonder. Puro wonder. So, nagwa-wonder siya, nagtataka siya. Tapos... Kabila kasi nung... Sa kabila nung... Sabihin na natin na, di ba, maganda naman yung buhay mo doon sa kanila. Yan, may ads ka pa. Yan. Hindi pa kumikita. Ito si Brother Jose, kaya kinakarir. Dahil dito kumikita. Ay! Ayaw ko, isip ko. Sabihin na natin na, di ba, maganda naman yung buhay mo doon sa kanila. Ito po ha, ano lang po to, hindi na po natin masyadong... Bilisan mo! Papahabahin pa yun. Alam mo, napakatanga mong mag-interview. Bibilisan mo. Huwag kang dami ng seremonyas, dami rikotitos, dami ligoy-ligoy. Question number 1. Bakit ka umalis sa Manalastas family? Tumbok. Sagot! Ganun, Brother Jose. Ay, nalilito, wala daw siya sa sarili niya. Dapat question number 1. Dave, bakit ka umalis sa Manalastas family? Question number 2. Dave,
Gaano katotoo yung sinasabi mo, ikaw ay minamaltrato, gaano katotoo na sinasabi mo gusto mong maging malaya. Ganon ang tanungan, Brother Jose. Hindi, asa nilaki-laki ng buhanga mo. Siya namang liit ng utak mo, pisa. Oh. Issue kasi marami na pong vlog, marami na pong live na nakakapagsalita na naman po si Kuya. Nagwawonder lang ako talaga, yung personal kong tanong ha. Oh. Nagwawonder lang talaga ako. Nagtatanong! Ito lang ang tinatanong. Bakit pa uli-uli? Nagwawonder ako. Ito lang ang tanong ko. Nagwawonder ako. Anong tanga mo? Magtanong. Narito na po itong bok. Hindi yung nagwawonder ako. Ha? O paulit-ulit mo. Natin masyadong papahabain pa yung issue kasi marami na pong vlog, marami na pong live na nakakapagsalita. Yun ang nga pinahahaba mo nga eh. Ha? Pinahahaba mo. Ikaw ang nagpapahaba. Magtatanong ka isang tanong, inabot ng 5 minuto. Ha? Salita na naman po si Kuya. Nagwawonder lang ako talaga, yung personal kong tanong ha. Oh, tanong. Nagwawonder lang talaga ako. Tanong. Hindi nagwawonder ako. Tanong, bilisan mo. Meron pa bang ibang dahilan na nagawa mong iwanan yung buhay mo doon at Ano pa? umalis ka doon na ang dala-dala mo lang isang bag lang? May dala ka naman pala. To clarify po, may dala po siya isang bag na gamit niya. Ikaw pa. Ang nagka-clarify niyan. Isang tanong, isang sagot. Hindi yung niligoy-ligoy mo. Nagwawonder. Bigyan mo muna ng oras, hindi para makapagsalita. Sa nilaki-laki ng bunganga mo, ikaw na lang lagi ang nagsalita. Meron pa bang ibang dahilan na kaya ka umalis doon? Bukod doon sa Ulit muna naman. Anong klase interviewer to? sinabi mo nga nung una. Meron ba bang ibang dahilan? Kasi ako Inulit na naman ang katangahan nito. Tuloy. isip na sa kabila nung ayos at nakikita namin na maayos. Nagtanong ka na. Bigay mo yung oras doon kay Kargador. Ano klase interview to? Inabot ng isang oras ang live mo, ang video mo. Walang laman. Ampaw. Diyos. Tapos, yun na, nagbigay ka ng statement na ganito pala yung behind. Ikaw salita na salita. Tinanong mo na, ikaw pa din na nagsasalita. In the camera. Ano may error? Ano? Ano klase ito? Ano tanga mo mag-interview? Pag nag-interview, isang tanong, isang sagot. Hindi na ubos yung oras sa'yo. Ano pa bang ibang dahilan bukod doon? Bagong tanong na naman. Pang-apat na tanong na yan. Tingnan natin kung ano sasagot ito si Kargador. Kaya ka umalis. Actually, na ibang dahilan. Pero sabi nyo nga po kanina, tayo yung nakikala nyo, nakikita nyo, maganda yung buhay. Kasi actually, ang camera lang. Siyempre, doon naman, yung mula, bibidyohan. May dahilan daw. Akala ninyo. Ito, wait. Pakinggan natin. Basta nakikala nyo, nakikita nyo, maganda yung buhay. Kasi actually, ang camera lang. Siyempre, doon naman, yung mula, bibidyohan. So, akala nyo maganda yung buhay kasi syempre, camera lang. So, tuloy. Mas maraming basta focus yung outcome. Okay ba? Kaya siguro ang tanong sa kipilis sa tanong is kumbaga yung para sa akin personal to na yung personalities to. Wala ng privacy. Okay. Diba? Kumbaga wala na raw privacy. Ang akala ng mga tao, maganda ang buhay kasi sa camera, nakikita natin kasi maganda, positive. Pero sa madaling salita, sa sinasabi ni Dave, yon walang privacy. Natural, alam mo yan. Alam ng tao yan, hindi magtataka yung tao, natural. Na talagang tinututukan ka sa camera, binablog ka kasi for update. Sa mga viewers, sa mga nagmamahal sa'yo, update. Ibablog ka for update. Walang masama doon. Alam mo yan sa pulmula. And kung hindi rin dahil sa vlog, hindi ka magkakaroon ng mga sponsor. Kaya magpapasalamat ka kung ikaw ay na-vlog o hindi. Dahil kung hindi ka binibidyohan para i-upload sa YouTube, walang mag-i-sponsor sa'yo. Kaya magpapasalamat ka doon, wag mo sasabihin wala kang privacy. Alam mo naman yan sa pulmula na nakilala ka ng mga tao. So kung binablog ka for update sa mga viewers, sponsor, ipagpapasalamat mo yung mga bagay na yan. Dahil diyan, maganda ang katatayuan mo. Ngayon, yung mga wakwak na andyan sa piling mo. Dahil din sa pag-update. Dahil kung hindi ka ina-update, hindi ka binablog, hindi ka kilala, hindi ka makikilala, at hindi ka matutulungan ng mga sponsor. Huwag mo sasabihin walang privacy. gusto natin ng privacy, sino bang hindi? Tama. Diba? Ako gusto ko lahat may privacy. Ako gusto ko.
So gusto raw niya ng privacy. Sino ba may ayaw ng privacy? Siyempre lahat ng tao gusto ng privacy. Yak, unak! Gusto ng privacy. Pero ngayon, wala ka na sa Manalastas family. May privacy ka pa ba? Wala ka na privacy dahil karay-karay ka din ng mga nandyan na sinamahan mo. Di ba? Ano privacy? Kaya ka umalis dahil gusto mo ng privacy. Ngayon, pag-alis mo, ikaw ba ngayon may privacy, lalo lumala? Magsisira ang pangalan mo. Sira-sira na dahil sa mga tao nag-i-interview sa'yo. Ha? Ulit. Personal to na yung personalities to. Sula ng privacy. Okay. Diba? Kumbaga lahat naman tayo gusto natin ng privacy, sino bang hindi? Tama. Diba? Gusto ko lahat may privacy. Gusto ko, ganun. Ayoko lang yung parang, okay lang sa akin i-vlog nyo, okay lang sa akin i-video nyo. Pero, yun naman pala eh. So gusto mo ng privacy. Di ba? Wala ka na. Sa Manalastas, gusto mo ng privacy. Anong nangyari? May privacy ka pa? Wala na. Sira na pangalan mo. Bakit? Karay-karay ni Daisy, karay-karay ni Brothers eh. Nasaan yung privacy? Ano privacy hinahanap mo? Gusto mo ng privacy, kaya ka umalis. Nagkaroon ka ng privacy? Nagkaroon ng privacy? Hindi ka nagkaroon ng privacy. Lalong nagkawendang-wendang ang buhay mo. hindi doon na kayo pupunta sa point na doon na ako. Okay. Kumbaga yung mismo privacy na tinatago, bubuklat nyo. Nasasapawan na yung... Kumbaga, yung privacy daw niya, binubuklat. Kinakalkal yung privacy. Ngayon, anong nangyari? Sa sinasabi mong gusto mong privacy, ano nangyari? Ikaw mismo, ayaw mo bigyan ng privacy yung buhay mo. Abangan nyo ko guys sa aking next video. Ipaparto natin to. Nandito tayo sa 5 minutes and 30 seconds. Privacy, usapang privacy. Gusto mong privacy? Anong ginagawa mo? Ikaw mismo naglulubog sa sarili mo. Dapat hindi ka na nagpapa-interview para hindi makalkal yung mga personal mo. Kung ano din yung pinagdadaanan mo. Ano nangyari? Privacy pala, privacy. Meron ka bang privacy sa panahon ngayon? Wala na. Andyan pa, pinasok ka pa ng isang balahurang reaktor. Si Brother Jose. Magkakakitaan ka niyan. Iko-content ka niyan. Sa nilaki-laki ng bunga nga niyan. Alam mo na, Dave, ang mangyayari sa'yo, 10 taon ka niyan pagkakakitaan. Guys, itutuloy natin to 5 minutes and 30 seconds. Parto tayo maya-maya ng kaunti. Hintay lang natin maka 4 hours, 5 hours ang video. Parto po tayo. Abangan nyo ko sa aking next video po. Mega love shoutout sa inyo lahat. Guys, pakiclick po ng thumbs up. Tutukan natin guys. No? Yan, pakiclick ng thumbs up. Maraming salamat po. Shoutout sa lahat ng mga Techram community, Techram viewers, Kalingap viewers. Mega love shoutout po. Yan.